Amen po. Napagod po ba tayo sa pagjo-joyful? O nabitin po? Nabitin po. Ano? Sapagkat sadya nga pong napakasarap magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo po ng ating buhay na siya'y kumikilos na buhay na nagdudulot sa atin ng hiwaga, biyaya, pagpapala, lahat-lahat na po. Higit ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Ngayon po mga kapatid, hindi po talaga ngayon yung aking assigned day para po maging facilitator. Subalit nga po, katotohanan, ang plano ng tao, hindi po plano ng Diyos. Ano po? Wala po si Tita Belia, kaya po ako po yung nasa inyong harapan ngayon. Ganyan po ang ating Panginoon. Minsan may sorpresa na magdumarating po sa ating buhay na hindi po natin inaasahan sapagkat nga po siya'y napakabuti sa bawat isa. Amen po? Amen. At ang una ko pong tatawagin upang mag-alay ng awit po sa ating lahat at sa ating Panginoon, ang lagi pong una kapag ako po ang facilitator. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna Andrada. Salamat pong muli, Ama. Purihin at dakilain ka. Salamat po. Salamat pong muli sa kaloob mong ito na makatindig ako sa harapan at muli maging bahagi ng gawain mo, Ama. Salamat po sa iyo. Muli po, ikaw ang manguna at maghari sa lahat ng mga anak mong titindig sa harapan. Amen. Buhay po ang Diyos at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi po hadlangan tayo ilan lamang. Ano po? May buhay ang Diyos. Sadyang buhay ang Diyos sapagkat hindi niloob ng ating Ama na matapos ang linggong ito na hindi ako makapag-alay sa Kanya. Batid po ng Ama yon, kaninang umaga, mithing-mithi, subalit sadyang takda-takda. At inangkin ko na po na itatakda ngayon. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa ating dakilang Ama. At muli, huling araw ng linggo, bukas mamimiss po muli natin ang isa't isa. Amen po ba? Isang araw lamang pong pahinga at muli ay Lunes na naman. Kaya po, baka sadyang niloloob ng Amang ako'y makapagbahagi ng kakapraso. Salamat po sa Panginoon. Marami pong magbabahagi, kaya narito po ang awiting ito, iniaalay ko po sa ating lahat, sa ating Panginoon. Wala po si Mami Grace, isa po ito sa paborito niyang awitin. I am weak, but I am strong. Weak ba saan? Weak ba sa pangangatawang karamdaman? O weak ba sa pananampalataya? Saan ba ako weak? But I am strong. Napakaganda po ng awiting ito. Salamat po sa Ama. Salamat, anak. Sa ipo. I am weak, but I am strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee.
let it be. Dear Lord, let it be. One more time. I am weak, but though I'm strong, Jesus, keep me from all wrong. Yes, I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Last na po ito. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with Thee. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. I am weak, but though I'm strong. Salamat po. Maraming salamat po, Nay, sa inyong napakagandang awit. Ano po? Sabi ko nga po kay Ate Beth, bagay na bagay po kay Nanay yung mga ganong awitin po. Inaawit po niya ng napakaganda. Ano po? Hambing po sa tema kanina, isang negative, isang positive po. Ano? I am weak, but I am strong. Dun sa awitin. Sabi nga po, dumadatal sa ating pong katauhan ng kahinaan. Subalit, meron po tayong sandigan, batong walang katibagan. Yan po ay ang ating Panginoon na nagpapastrong po sa ating lahat. Amen po ba? Amen po. Ang susunod ko lang pong tatawagin upang magpahayag ng kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na si Arlene Tobeo. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Kagaya nga po nung naagaw kong candy kanina, don't say no. Kaya po nung pagsabi po ni Ate Cecil na kapatid, pangalawa kong magbabahagi, hindi po ako pwedeng mag-say no kasi sinabi na ni Lord na wag akong mag-no-no. Napakabuti po ng Ama sapagkat noon nga po nakaraang Lunes, kaarawan ko po, hindi po itinulot ng Ama na hindi po ako makapag-celebrate ng birthday kasama po ang kapatirang Divine Mercy at ang ating Panginoon dito sa dambanang ito. Sapagkat po, kung paano po, kagaya nga po na share ko nung Lunes, kung paano po naka-attend po ako sa panel na gawain po nung ng anibersaryo po ng pagsusuot ng kaputian ng mahal na apo. Idinaan din po sa panaginip ko yung para po makarating po ako sa pag-leave po ako na maka-attend po ako dito sa birthday ko. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama sa panibagong buhay po na pinahiram niya po sa akin. At napakabuti po ng Ama sapagkat kung kagaya nga po ng inawit ni Nanay Myrna, nung pong Friday po, Thursday po kasi ng gabi, yun po talagang inaagaw na naman po ako ng kaaway. Talagang dumarating po talaga yung panghihina bilang katauhan na dinadatal po sa akin kaisipan yung mga, kung ano po ba yung minsan parang, kung ano po yung mga wala tayo, yung po ang idinadatal ng masamang espiritu. Talaga para po tayo ay mawalay sa Panginoon. Talaga pong parang naiiyak po ako nung natulog ako na yun na parang inaano nga po yung kalumbayan sa puso ko. Subalit napakabuti po ng Ama sapagkat sa panaginip ko po, purihin ng Ama
Sapagkat sa panaginip ko po, diyan po ako nakaupo noon, may tumawag po na nag-share ako. Tapos po sa panaginip ko, nandyan po ang mahal na Apo. Alam niyo po, tinuran po lahat ng mga benepisyong nakamtan ko mula nang dumalo po ako sa makarating ako sa banal na dambanang ito. Yun nga pong kalusugan, kalakasan, yung pong lahat ng mga magagandang, kung ano po yung mga naidulot po sa akin ng dambanang ito. Kaya po pagkagising ko, ayun nga po, yung pong kahinaan na idinadatal ng kalaban, ay pinalitan po ng kalakasan po na nagmumula sa banal na Espiritu. At isa pa pong kahiwagaan na pinakita po ng Ama, nung pong, kasi po talagang yung ubo ko po, so ano po, napakakati po na lalamunan ko, talagang pumuputok siya, na napakakirot po talaga nitong likod ko na to, na para pong, meron pong tumatarak na, yung pong talagang sobrang kirot niya po. Tapos po, pag po gabi, parang pakiramdam ko po, parang yung lagnat ko po nasa loob. Pong iba yung pakiramdam ko, kagaya nga po ng sabi nila Mother, hindi po ganun kadali ang tumayo sa harapan na to, sapagkat pagkatapos mo pong mag-share, nandyan na po agad ang kalaban. Pagkatapos ko pong mag-share nung Lunes na pinagaling po ako sa karamdaman po sa sikmura, nung pong pagluwas ko po ng Martes ng gabi, inatake na po talaga ako ng ubo. Tapos po talagang lahat po na kinakain ko mula ng gabi na yun hanggang po nung Miyerkules, talaga pong hanggang susunod pong mga ano yung talagang inilalabas ko po talaga lahat yan. Talaga pong wala po talagang naano sa sikmura ko, tapos inuubo po ako, tapos parang nilalagnat ako na nanghihina. Subalit napakabuti po ng Ama, yung pong mga naaagaw nating candy dito, talaga pong baon-baon ko po yan sa Maynila. Kapag po may nararamdaman ako, yun po talaga yung kalaki po ng dasal, talaga po yun po yung kinakain ko. Alam niyo po, napakabuti ng Ama, sapagkat nung pong madaling umaga po ng kahapon, talagang hindi ko po kayang tumayo. Talagang late na po ako lagi nakakapasok sa office, siguro po mga alas 9 na po ako nakakaalis ng bahay. Alam niyo po, napakabuti ng Ama, sapagkat nagising po ako ng mga bandang alas 5:30 yata yung kahapon. Tapos po bigla po ako nakatulog. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat napanaginipan ko po ang mahal na Apo na nasa isang misyon siya. Tapos po sa panaginip ko po, nakadulog po ako. Talaga po sa panaginip ko, idinulog ko po kung ano yung nararamdaman ko. Napakabuti po ng Ama, sapagkat sa panaginip ko po, binendisyonan ako ng mahal na Apo. Tapos nagturan siya kung ano po yung dapat kong gawin doon sa nararamdaman ko. Tapos po sa panaginip ko, yung likod ko po, meron siyang hinaplos na 2 ugat. 2 po dito sa likod ko. Napakabuti po ng Ama. Tapos po sa panaginip ko, yakap-yakap niya po ako. Tunay nga po na napakabuti ng Ama kung paano niya po tinuran kagaya po ng Good Shepherd na yan, na isang mabuting pastol. Talaga pong pinaramdam po talaga sa akin ng Ama sa pamamagitan ng panaginip na kung gaano niya po talaga ako kamahal. Tapos po, pagkagising ko po, nag-text ako sa mahal na Apo. Tapos sabi po ng mahal na Apo, anak, panaligan mo, magaling ka na. Purihin at dakilain po ang Ama sapagkat yun nga pong nararamdaman ko pong kirot sa likod ko, pinawi na po ng Ama. Kaya po, papurit pa sa salamat po ang aking ibinabalik sa ating Panginoon. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Mapalad ka po, no? Napakarami pong hiwaga na ang pinakita at ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ganun po mga kapatid, basta po manalig, manampalataya, magtiwala po tayo sa ating Panginoon, anuman pong pagdadalisay, anuman pong karamdaman, ang marapat at tagumpay ay ating pong kakamtan. Amen po ba? Amen po. Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay natandaan ko po noon, may gawain po. Nag-brown out po noon Pero tinuloy po ng mahal na Apo ang gawain na po. Tuloy po yung sharing, tuloy po yung pagbabahagi ng banal na spirito po sa katauhan ng ating mahal na Apo. Siya po nun ay umawit pero hindi po natin masyadong narinig kasi nga po walang mic. Kaya ngayon po, palakpakan natin ang buhay na Diyos kay Tita Violet. Pero hindi po Tita Violet pangalan niya. Ito po yung nakalista. Hello. Magandang umaga po sa gabing ito. Nakakatawa po ako. In the beginning, the Lord made the earth,
the heaven, the hills, and the sea. Then he created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made a creature that live in this world and taught them to live by this plan. Then as he rested, the Lord sacrificed and 7 days of man. More than the image of his maker, man shall be made of his own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the Lord was so bright, perfection was the whole of man. So pray and believe in the Lord of your life, and will have perfection again. Hold me, child, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say the word just on my end. Just stay with me. Don't say goodbye. I love you too. Oh, don't you know? Just heart of mine, just beat for you. You're always been the only one until I die. Don't say goodbye. When you're with me, I'm not afraid to face the world that is a ground. Only child, don't say goodbye. I want to be with you tonight. Don't say the word just on my end. Just stay with me. Don't say goodbye. Just stay with me. Don't say goodbye. Next time daw po. Maraming salamat po, Tita Violet. Di na po dapat tanungin bakit po si Tita Violet, no? Mula po sa medyas, pataas hanggang sa panyo, kulay violet po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ang susunod ko naman pong tatawagin upang magbahagi sa ating lahat ng kadakilaan ng ating Panginoon ay ang ating kapatid na si Jenny Galvez. Palakpakan po natin ng buong Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito. Ang may babahagi ko po sa inyong lahat kung paano nga po kumilos sa Ama sa amin. Sa pamagitan po ng pandama na pangungusap po niya sa akin. Nung nakaraang Martes po, meron pong kaganapan na ipinatupad po ang Ama sa aming buhay ng aking mama. Pasensya na po kasi sobra pong galak po yung naramdaman ko nung mga araw na yon. Sinabi po kasi sa akin ng aking bali lola po siya, yung pong nanay po ng tsuhin ko po na nagtatrabaho po sa Power of Agency sa Manila. Yung pong nagpapaalis po, nag-aasikaso po ng visa ng aking nanay. Hindi ko po ini-expect na ipatutupad na po ng Ama. Yung pong hinihiling ko po talaga sa kanya kasi po matagal na po nabakante po ang aking mama sa pag-abroad at nung po nag-a-apply siya. Nung pong inutusan na po ako nung lola ko na, Apo, sabi niya po sa akin, dumako ka sa iyong mama, pasabi mo na hinihintay na lang ang tumawag siya sa tito mo upang ayusin na yung visa niya. Sabi po niya sa akin ng aking lola, Apo, sabi niya po sa akin, gusto mo ba ikaw na lang ang mag-abroad? Sumunod ka sa mama mo pag naalis na. Kaya lang anak, magpataba ka, sabi niya po sa akin. Sabi ko, nung po naglalakad po kami dalawa ng aking lola, natapat po kami dito sa dambana, dyan po sa harap na yan. Sabi po niya sa akin, yun nga po, sabi ko, para po nagdadalawang isip nga po ako. Sabi ko, kung aalis ako, sabi ko, para atang mahirap yung malayo. Kasi nga po, kakawala lang po ng aking kasama. Yung nga po, naalala ko po yung mga anak ko, para atang ang hirap. Sabi ko ganon. Sabi ko, Ama, ano kaya ako gagawin ko? Tulungan mo ka ako. Kung ano po ba isasagot ko sa lola ko? Kasi nga po ako na lang daw po yung sasama sa abroad. Ako na lang daw po yung mag-abroad kung ayaw po ng nanay ko. Ganon, ano. Sabi ko pero para atang mas masarap ka ako dito, sabi ko. Para kung ayoko yung ipagpalit yung dito lugar na to sa paghahanap buhay. Para pong mas masarap ka ako dito talaga. Tapos sabi ko po sa lola ko, sige, hayaan mo lola sa isang, pagkayari ko akong asikasuhin mga certificate ng mga anak ko kasi po, doon po sa 4 piece nga po. Sige, pupuntahan ko ako yung nanay ko. Tapos sabi ko, naku, sana ka ako yung nanay ko umuuna. Para ako siya maalis na, tawagin na nga po sana yung amay ko pong nagkukuha po ng visa niya. Sabi ko, doon pong gabi na, sabi ko, Ama, sabi ko, talaga po nagpray ako. Hinawakan ko po yung tinapay ng buhay. Sabi ko, Ama, sabi ko, kung kalooban mo nga po ang mama ko na makaalis uli, kung hiyahayo mo, sana po matuloy na. Tsaka po, sinasabi ko po sa sarili ko, niisip ko nga po na sana pag sinabi ko, umaw nga si nanay ko, no? Yun po. Sabi ko, nung pong nakipagkita na po ako sa mama ko, sabi ko, Mama, sabi ko ganyan, meron po pinasasabi sa yung lola ko sa tito ko na, bakit daw hindi ka tumatawag? On the way ka na daw ako, pwede ka na makalis. Ayusin na nga ako yung visa mo nga. Sabi ko, naku Lord, sabi ko, gusto ko pong madama ka. Sabi ko, sige na, para... Tapos po nangusap po sa pagkatao yung banal na espiritu nga sa pamagitan nga po ng pandama. Anak, sabi niya po sa akin, huwag ka anak mag-alala, oo ang nanay mo. Yun nga po, naganap nga po yung pandama nga yung pangungusap nga po sa aking kaisipan. Sabi ko, talagang buhay nga ang ama, sabi ko ganyan. Sinabi po ka sa akin ng nanay, alam mo ba ka anak, miss na miss ko na nga uli makasakay ng eroplano Sabi ko ganyan. Sabi ko, Diyos ko, Ama, apo ko na talagang buhay ka ako. Marami po salamat ka ako sa iyo, Ama, sabi ko, sa pandamang ibinigay mo sa akin. Kaya iniisip ko nga po, kung aalis ako, parang mas masarap pa dito po kasi nadadama ko yung presensya niya. Sabi ko po sa sarili kong ganyan, nananalig po ako sa iyo, Ama.
ang mga anak mo naglilingkod sa'yo. Pag nagpakatotoo sa'yo, naglingkod, hindi mo pababayaan. Yun lamang po at maraming po salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isa rin po siya sa katulad po nating mapalad na nadako dito sa banal na lugar na kung saan natitikman na po niya ang handog ng Ama. Amen po ba? Ano po? Talaga pong, ang ano lang po natin, katapatan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung papaano nga po binanggit niya po, dito daw po ay natagpuan na niya yung ginto. Totoo po. Sino na po ba ang nakatagpo ng ginto sa dakong ito? Tayo pong lahat, po. Higit po ang gintong aral na ibinabahagi ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching. Maraming salamat po muli, mahal na kapatid. At ngayon po, ang akin pong tatawagin, hindi ko rin po siya pinalalampas na tawagin, subalit nga po nung nakaraang nag-facilitator po ako, talaga naman po medyo nakadama po ako ng lumbay sapagkat di ko po siya natawag noong nakaraan. Napakaganda po na pagbabahaginan. Sabi nga po, talagang pag di po kalooban. Kaya po ngayon, sa gabi pong ito, binibigay ko po sa inyo ang aming Mother of the House, Mother Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa gabing ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng kagandahang loob at kabutihan na sa bawat araw ay iyong pinadarama sa iyong mga anak na sa iyo'y umaasa at tuwirang nakadama. Nawa, sa gabing ito, ang mga anak mong tinawagan mo ay higit kang madama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ng aming mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay ginagamit mo upang maghasik ng iyong mga aral at tuwirang ganap matanggap ng aming kalooban. Nang sa gayon, kami makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang takda-takda. Kanina po ay napaganda din po ng tema ni kapatid na Larry. Subalit hindi po pinahintulot yung positive-negative, po? At ngayon naman, habang nagbabahagi po yung mga kapatid ko, umaawit si Tita, sabi nga ni Nanay Myrna, napakabuti ng Ama sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay ikinalat niya sa kanyang mga anak. Amen po ba yun? Iba't ibang kaloob na kapag nalinang at nabungkal ng banal na Espiritu, lumalabas kung ano talaga yung kaloob sa'yo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? At yan po yung nais ko pong i-emphasize ngayong gabi sa inyong lahat. Nasabi nga, ito yung kinatatakutan ng tao yung makipagsapalaran para sa Diyos. Naroon ka agad yung takot na baka hindi ko makaya. Naroon yung takot na baka hindi ko magawa. Naroon yung takot na, naku, nakakahiya. Yun po yung laging nasasambit ng tao. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ba na sa loob ng 9 na taon na bilang isang Mother of the House, yung takot na yun at tanong sa isip ay nawala. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat kaukulang pagtupad at pagganap, nasasabihin ko sa inyo, ang salitang tao ay pakikipagsapalaran. Doon mo ngayon higit nararamdaman na hindi ka iniiwan ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa anong paraan po? Nasabihin nila, sa anong paraan? Totoo po. Bawat araw sa pagninilay, kailangan hindi yan mawala Yung bawat araw na pagninilay, pagbabalik tanaw sa mga kaganapan, kung magagawa lang po ng bawat isa na ito ay mahimay, bago matulog, o dili kaya paggising ng umaga, kung ano pa yung magaganap sa maghapon, tanging Diyos ang nakababatid. Subalit ang nakalipas na, kapag ito'y hinimay mo, mabibigyan mo po ng kumpara kung ano yung noon at kung ano yung ngayon. Amen po ba yun? Alam niyo po, sabi ko nga, kung noon ay mas maagang pinahintulot ng Ama na kami maging lingkod sa dakong ito, siguro ang sarap-sarap na ng buhay namin. Amen po ba yun? Samantalang ilang taon na ako nang ako ay naakay sa dakong ito, 39 years old ako nung ako'y naakay. So ngayon ay magpo-48 po ako. Purihin ng Diyos sapagkat yung 9 na taon na yon na masasambit ko po na pakikipagsapalaran sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay masasambit ko po na nararamdaman ko po yung kanyang pag-agapay at paglingap bawat araw.
Bakit po? Ganito po kasi, gusto ko lang po ibahagi sa inyo upang hindi man kayo mag-aalagad, hindi man kayo hinirang, subalit napakalaki pong bagay. Yung isang tagasunod, nakatanggap, ente o sino man, yung kaukulan na kapag ikaw yung nakipagsapalaran para sa Diyos, diretso mo, huwag kang umurong. Okay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito po kasi, kaya dumarating po kasi yung pag-urong, yung alam mo na yung magaganap, halimbawa, nako, tatawid ako doon, samantalang ang daming crocodile, andun sa ilalim. Tatawid ako doon, doon na ngayon yung takot. Amen? Andun yung takot sa isip mo na, baka kagatin ako, naku, ang daming talahi, baka maraming ahas, baka tuklawin ako. Naroon eh. Samantalang ang pinakikipagsapalaran mo ay para sa Diyos. Amen? Nakukuha niyo po ba? Ganyan po sa paglilingkod. Ang pasubali po sa akin ng ama, kagabi lang po nagnilay ako, sabi ko, sana lahat ng mga anak niyo po ay makita yung tunay na kapangyarihan mo, kung paano kang tumupad sa aming lahat. Sapagkat, kung ito'y mababatid ng lahat, walang aayaw para sa iyo eh. Amen? Walang aayaw. Kundi susulong ng susulong hanggang masalikop na niya ang mundo na lahat ay tumutupad sa Kanya. Po ba ang Diyos? Sa ganitong kaparaanan po, sinambit po niya, anak, yan ang katotohanan. Sa isang kumpanya man, ayan po yung mga nagtatrabaho, kapag hindi mo gusto ang palakad, may karapatan ka na namamasukan para umayaw. Amen? Maaaring magbigay ka ng resignation, o kung hindi naman, magpaalam ka na ayaw mo na. Iyon po yung bahagi sa akin. At minsan naman anak, kung ikaw ay mababa pa ang posisyon mo, maaari ka magsumikap, tatanggapin mo lahat kung ano yung dapat maganap upang maiangat ka naman. Ngunit bihira ang gumagawa ng ganito, sapagkat ang tao nga po ay may pride, may ego ang tao. Kaya ang nagaganap sa isang kumpanya na pinasukan mo at may nakita kayang hindi angkop para sa'yo, pag umayaw ka, wala ka nang maalalaman pa. Amen? Tatalikod ka na. Subalit alam mo ba, sa kabanalan, hindi pwede yun. Sapagkat, kasama po sa pakikipagsapalaran ng paglilingkod sa Diyos, yung mga daan na yan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran? Halimbawa po, kayo, mga tagasunod, nako, ayoko nang pumunta doon. Naiinis ako pa nakikita ko si kapatid na Marisa, hindi man lang ako kinikibo. Ano po? Minsan maaaring problema yun eh. Kaya kapag nakita na ganon, parang yun ang magiging daan para hindi ka na pumunta sa dakong ito. Amen? Subalit, may mga katauhan din naman hayaan ko nga kahit hindi ako kinikibo ni kapatid na Marisa, basta ang mahalaga, ang Diyos ang pinupuntahan ko doon. Ganon po yun? Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung nais ko pong ipahiwatig sa inyo. At kapag ginawa nyo naman, alam nyo po, mas higit pa roon yung inaasahan yung ibibigay ng Diyos. Sapagkat, ipinilit mo yung para sa Kanya. At hindi mo pinakinggan yung sarili mo, na kapag pinakinggan mo ang sarili mo, tatalikod ka na walang mapapala sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po ang dakong ito. Nasabi nga, sa bawat araw ng pagtupad sa dakong ito po binabahagi ko sa inyo dahil karanasan ko eh. Nasabi ko nga, kung alam mo lang, kung alam lang ng lahat ng tao, yung kayang ibigay ng Diyos, sadyang magagalak ka. Hindi mo na maaalala yung mas maraming pagsubok, hindi mo na maaalala yung mas marami kang halos gumagawa ka muna bago niya ibigay yung para sa'yo, hindi mo na maaalala yon. Sapagkat sa isang iglap, kapag ibinigay niya ang mula sa Kanya, sigurado lahat ng kulang na yon, kaya na niyang punuan araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap, na sabi ko, Ama, sadyang kung hindi nga po mababatid ang kalaliman mo, maraming tao ang tatalikod sa'yo na hindi batid ang totoo. Amen? At ito po yung nais ko pong iwanan sa mga puso nyo.
Kung ang bawat isa po, alam ko po may mga mithiin po kayo na sa bandang huli, sa takdang panahon ng ating mga buhay, ay magkita-kita tayo sa taas. Kung ito po yung magiging focus ng bawat isa, walang magiging karera walang magiging paligsahan. Kundi lahat ay gagawa ng mabuti upang sa takda, ano man ang kaukulan na ang Diyos ang magbabadya kung anong gantimpalang kakamtin mo, sigurado makakarating ka rin sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung tinuran niya, anak, kapag ikaw ay nakipag-yes, I do sa akin, hindi ako kagaya ng kanina kapag mainit ay iluluwa mo. Amen? Hindi rin ako kagaya ng mag-asawa na kapag wala nang makain ay nagbabatuhan ng plato. At hindi rin ako kagaya ng magkaibigan na kapag sa maliit na bagay ay nagkasubukan sila, iniiwanan nila isa't isa. Ako anak, hindi. Sapagkat kapag ako ang nagbigay ng totoong pandama sa taong gagamitin ko at tuwirang nais kong maakay para sa akin, anuman ang ilaban niya sa akin, hindi pa rin niya magagawa na ako ay iwanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang nais ko pong iwanan sa inyo. Napakasarap na sabi nga, kayong lahat ay dumaranas ng kawalan, maaari, kami rin po. Kayong lahat ay maaring natalo kung ano yung natalo sa inyo. Pinakikipagsapatan nyo bilang hanap buhay, kami rin po. At kung dumaratal man sa inyo yung halos nawawalan na kayo ng pag-asa, sapagkat wala, kahit saan ka tumitig, wala talaga. Kami rin po. Ngunit, salamat sa Ama, purihin siya. Sa mga ganyang kaganapan, hindi mo maaaring itakwil ang Diyos. At hindi ka maaari manghina sa mga ganyang kaganapan. Kundi, pasalamatan po natin yung mga kaganapan na yan, sapagkat dyan nagpapakilala ang Diyos kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ikaw ay may karamdaman, gayon din po. May karamdaman ka ba? Nasabi ko nga sa Ama, binigyan mo ako ng kasambahay para maging kaagapay ko dahil may nararamdaman ako. Pinahintulit mo ring mawala sa akin. Salamat sa Kanya sapagkat pinatunayan po niya na halos normal na normal, bagong lakas, iba yung lakas, wala po akong nararamdaman na nakatutupad pa rin para sa ating Panginoon. At yun po yung nais ko pong ibigay sa inyo. Na sa pakikipagsapalaran, kung nais natin po na maging kalugod-lugod sa pananaw ng ating Panginoon, hayaan muna nating mamuhunan tayo. Amen? Huwag tayo maghintay pag nakakakaraka na eto na kaagad ang balik niya sa'yo. Sabi nga, sa isang iglap, magagawa niyang ibigay kahit hindi ka mamuhunan. Ngunit, ang ating Panginoon ay lalo niyang pinagtitiwalaan yung mga anak niyang namumuhunan sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung napakasarap Halimbawa, may pahintulot ang gawin mo. Alam mo na ang hawak mo'y para lang sa'yo. Hindi ka maaaring magsabi na, hindi pwede Ama, sapagkat ito'y para lang sa amin. Huwag niyo po itong gagawin. Huwag niyo pong gagawin. Isapalaran niyo po na ipuhunan niyo sa Diyos. Amen? Gawin niyo po kung ano yung gusto ng Panginoon. At kapag ginawa niyo, sigurado kapag nag-ani kayo, labis pa doon sa pinuhunan nyo. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po, mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Dito po kasi natatakot yung tao. Dito natatakot karamihang tao. Yung maglilingkod ako sa Kanya, ganito lang ang buhay ko. Hindi Sa larangan ng paglilingkod, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang bumabana sa iyong pagkatao, walang usapin kung anong kalagayan mo sa buhay. Amen? Wala yung bali. Kundi, yung magpagamit ka sa Panginoon, susunod ka lang sa Kanyang alituntunin. Buhay po ba ang Diyos? At yan mga kapatid, yan po yung hamon ng ating Panginoon. Mamuhunan ka sa Kanya. At sigurado, sa maliit na puhunan mo, tutubo ka ng malaki. Amen? Kaya nawa po, sa pagbabahaging ito, may naiabot po ako sa inyong mga puso na ako po ay isang malinaw na patutuo. Malinaw na patutuo sa kaloob ng ating Panginoon.
hindi mo pang hihinayangan kailanman kung ano man ang meron ka na ibibigay mo para sa Kanya. Nung kang mawalan ka, basta't para sa Kanya, sapagkat kapag ibinigay niya ang takda na para sa'yo, sigurado, hindi ka malulugi. Ay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung, sabi ko nga, mahirap na siyang urungan eh. Amen? Mahirap. Mahirap, hindi talaga. Kahit sa isip, kahit sa puso, kailangan mong harapin. Kailangan mong harapin ang challenge. Sapagkat ang ipinaglalaban mo ay hindi mo nakikita, ngunit nadara mo sa puso mo na siya'y totoo. Kaya, yun po yung sinasabi na, wala kang nakikita, anong pinaglalaban mo? Subalit sa oras ng laban, alam mo, kasama mo siya. Bakit po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, muli sa gabing ito, alam nyo naman ang nagaganap sa mundo natin. Makinig ka lang ng telebisyon, nagaganap na po kung ano nakatala sa Biblia, nakaganapan ng unang panahon. Bansa sa bansa, tao sa tao, magpapatayan, pamilya sa pamilya, ganyan po eh. Nagaganap na po. So walang makakakontrol niyan, kundi ang Panginoon. Kaya tayo po ay magsama-sama na nananalig akong lubos, na sabi nga ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, 1, 2, 3, na dumudulog sa Kanya na buong katapatan. Iilan man tayo, kung magiging matapat tayo sa pananaw ng ating Panginoon, maaari po niyang ibahin ang kapalaran ng mundo natin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At dyan po tayo nakatuon sa ganito pong panawagan, lahat ay makikinabang. Amen? Sa pamamagitan ng pagdulog na sama-sama at pagtupad sa mabuti para sa ating Diyos, hindi man maabot ng ilan pa nating mga kababayan, mga kapatid sa laman o dili kaya ay sa apat na sulok ng daigdig, yung kaukulan na ang ating Panginoon ay nakikipagtipan sa dakong ito, pwede na natin silang isama sa paggawa natin ng mabuti. Baka madalabnan na po natin sapagkat ang ating Panginoon ay walang kondisyon ng kanyang pagmamahal. Kaya sa isa, nakatapatan, malay mo, sabihin sa'yo na God, yamang ikaw'y naging matapat sa akin, anak, magdala ka pa ng 10 at alang-alang sa'yo, maibibigay ko ang para sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ganon kabuti ang Diyos eh. Ganon siya kabuti. Kaya, mga kapatid, nawa po, sa tuwina po na binibigyan na po ng kaukulan na tinutumbok na po ng Panginoon. Bakit may banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na sa dakong ito nakikipagtipan upang mabigyan po ng linaw sa lahat ng anak ng Ama kung ano talaga ang pakay niya. Bakit may Espiritu Santo inugnay sa tao at huwag siyang makalimutan? Yun lang po. Kaya nawa po, sa bawat araw, sa bawat kapahayagan, na sabi nga, kung hahanapan niyo po kami ng karangyang material, wala kayong makikita. Pag hahanapan niyo po kami, at kung hahanapan niyo naman po kami ng katalinuhan, ng mga kagayang mga nag-aral, wala rin po kayong makikita. Ngunit, ang pinatututuo po namin sa inyo, ay yung bahagi ng Panginoon, yung kagandahang loob niya sa mga tumutupad sa Kanya ng buong katotohanan. Amen po ba yun? Kaya nawa po tayong lahat ay magkaisa doon sa layo ng ating Panginoon na makilala siya, malaman nating ganap kung ano ang kapangyarihan niya, at tanggapin nating lubos kung ano ang kaya niyang gawin. Yung tatlong ito ay kung ito ang mananahan po, wala na po kayong takot na makipagsapalaran kahit maliit lang ang puhunan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, araw-araw, sabi ko nga, habang lumuluwat ang panahon, pag-usad ng taon, pagaan ang atas. Sapagkat nasilayan ng Ama ang katapatan ng isang kinalugdan, ang katapatan ng mga tumutupad sa Kanya. Kaya ang mahirap na atas ay nagiging madali. Ang malawak na dapat gampanin ay nagiging makipot sapagkat hindi tao ang gumagawa, kundi ang Diyos ang tumutupad, kaya walang hirap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat, lalo na po kayo mga tagasunod, binabati ko po kayo na sa dakong ito, kayo nananahan at hindi po kayo natutukso. Doon sa kaukulang marami na rin pong laganap na
Walang problema kung ang pagpapahayag ay hindi makaliligaw. Okay lang po yun. Subalit ang mahirap ay yung wala tayong kaalaman. Tapos makikinig tayo doon sa ikaliligaw natin. Amen? Kaya sa dakong ito, kung paano isinisilid ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat kapahayagan na mula sa kalangitan, mataman po nating patuloy na pahalagahan sa ating puso upang ito po ang maging susi na kamti natin ang paghahari ng Diyos ng buong buo sa ating pagkatao. Nawa po, lahat tayo ay makinabang, lahat tayo ay makatanggap, lahat tayo ay makatupad sa alituntunin ng ating Ama upang sa bawat araw, pawang galak ang ating madama. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyong napakagandang ibinahagi sa aming lahat. Nakuha ko po yung keyword na binigay ni Mami, no, pakikipagsapalaran. Sabi nga po, pag tayo po ay nakipagsapalaran sa gawaing pantao po, maaari po tayong masaktan. Tama po, maaari po tayong matalo. Subalit pag po tayo nakipagsapalaran sa Diyos, mga kapatid, sigurado tayo po ay panalo. Amen po ba? Tagumpay at kagalakan po ay ating kakamtan pag tayo po ay sumulong sa pakipagsapalaran sa ating Panginoon. At ngayon po, upang mag-alay ng awit, muli po sa ating Panginoon at sa ating lahat, tinatawagan ko po si Caps Magno Guevara. Alam po ninyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sapagkat kanina po ay narinig niyo ako ay nag-alay ng awit una sa Diyos at sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat kahit po hindi masyadong maganda ang boses ko, nagugustuhan. Salamat. Ang awitin ko po ay pagbuklurin. O Jesus ko, dito sa puso ko, manahan ka sa pagkatao ko. Hari nawa ay basbasan ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Tayo'y magkaisa, lahat sama-sama, limutin natin ang hidwaan sa isa't isa. Sabay-sabay tayong tumawag sa Kanya, sa puong may kapal sa Diyos ng katotohanan. Mga misyonarya sa banal na Espiritu, lahat ng alagad sama-sama sa Caps tayo, dakilang layunin, alab ng damdamin, tayo'y pagbigkisin, sama-samang manalangin, ang ating mithiin, ating pagyamanin, lahat ng nilalang pagbuklurin. Maraming salamat. Salamat po. Para po sa ating lahat, ang awit ko po ito ay inyaalay ko sa ating Diyos Ama at sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Naayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos nasa ating katawan. Kaya't ating pag-ingatan, ang banal na Espiritu'y manmanahan. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw,
Sa aking paglalakbay sa ligtas na landas, liwanag ng kalangitan, babae kang isinugo ng may kapal, babae kang pinagpala ng may kapal. Lahat ng pagsubok sa'yo'y ibinigay, sa buhay mo'y naranasan. Binagtas mo ang landas ng kalinisan, babae kang nagdulot ng kagalingan sa mga taong mayroong karamdaman, kalooban ng may lalang. Sa Diyos Amang nasa langit ang nagbigay, babae kang tinadhana sa lipunan. Tinipon mo ang lupo ng kabutihan, pinagsanib sa hinirang, babae kang busilak ang kalooban, babae kang dalisay ang kalooban. Dakilang layunin mo ay tinanglawan, nagdulot ng kagalakan. Ang puso't damdamin mo ay kalinisan, ang buhay mo'y nagliwanag matapos ang kadiliman. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat po, Kaps. Gayon din po, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na sa pagbahagi ngayong gabing ito at nag-alay ng awit. Inaanyayahan na po ang lahat na magsitayo. Maghawak-hawak po tayo ng kamay at ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.